Kahit namagitan na si Pangulong Duterte, hindi pa rin nagkakasundo ang Senado at Kamara kaugnay sa pambansang budget. Kaya apektado tuloy ang pagpopondo sa mga proyekto ng gobyerno. Nakatutok si Jamsi Sante Cayco. Ang Pangulo na ang nagpatawag ng pulong na inabot ng higit 1 oras. Pero tila walang narating ang usapan para mag-ceasefire sa bangayan at maisaayos na ang nakabinbing 2019 national budget. Giit ni Senate President Tito Soto, hindi niya pipirmahan ang 2019 budget kung hindi iuurong ng Kamara ang ginawa nilang pag-realign ng lump sum budget na mahigit 70 billion pesos, kung saan hinati raw ito sa mga kongresista at mas nakalamang ang mga kaalyado ni House Speaker Gloria Arroyo kaysa sa mga alyado ni dating Speaker Pantaleon Alvarez. Labag daw sa konstitusyon, sabi ng Senado, na galawin ang budget matapos maratipikahan. Sabi ng Kamara, walang mali. Hindi nila aalisin ang mga na-itemize na budget para sa mga proyekto nila. Ginawa nga raw nila ito para mas malinaw kung saan mapupunta ang pondo. Mukhang nagutom sila ng panahon ni Speaker Alvarez. Ituloy opportunity nila, natira sa kanila 1 year eh. Kaya nga pinipilit kasi matatapos na yung term. Assuming that that is brought to our attention, the solution is within the chamber, within the House of Representatives, and not to the Senate. We will do what is right in our own house, and let them do what is right in their own house. Nasa Senado na ang kopya ng 2019 national budget. Kapag hindi ito pinirmahan ni Soto, hindi ito may aakyat sa Malacanang para pirmahan at aprobahan ng Pangulo para maisabatas. Sabi ng Palasyo, Kongreso lang ang makakaresolba ng problemang ito. Hindi raw pwedeng makialam ang Malacanang dahil co-equal branch sila. Pero paalala ng mga economic managers, hindi maganda para sa ekonomiya ang nangyayari. Kung hindi raw maipapasa agad, bababa ang gross domestic product ngayong taon. Ang GDP ang prime indicator ng paglago ng ekonomiya ng isang bansa. Apektado ang mga infrastructure projects kung saan 240,000 na trabaho sana ang naghihintay. Apektado rin ang implementasyon ng unconditional cash transfer at pantawid pasada programs. Jamsi Sante Cayco, nakatutok, 24 oras.